Ayan po mga kabayan, oras na para malaman natin kung talagang nanganak na ba talaga si Ate Aiza mga kabayan. Kung binisita na ba ng kanyang mister. Tao po! Hello! Hello! Magandang hapon! Ay magandang hapon na nga. Hello! Makikidisturbo kami. Nanonood kami sa tarito. Oh, nakikidismiss din kayo. Oh, wow, masaya ang pamilya dahil meron na silang baby uli. Oh, kumusta Ate Aiza? Okay lang po. Nanganak na talaga kayo. Opo. Hindi na push alarm. Kasi nung nakaraan, punta namin dito, akala namin nanganak. Yun pala, hindi pa. Oh, anong baby mo? Boy? Girl? Boy na naman. Boy na naman. Ilan na ang boy mo? Apat. Naku, nag-iisang Maria. Panganay pa. O maghahabol ka na naman para madagdagan ang girl. Hindi na din. Ha? Hindi na. Sure ka? Nahirapan po siya. Ha? Bakit nahirapan nanay? Ilang Pounds? araw siya dito sa bahay naglalabor, hindi lumalabas ang bata. Ilang araw po siya naglibor? Pilan niya nga da. Kadaling mo tayo yung in-interview niyo ako. Oo. May isang linggo rin po ako naglalabor po. O kasi gawa kayo ng gawa kasi. Ibig ko sabihin, Ay, sa nagtatrabaho kayo. Diba? Oh. Kasi delikado yung mga anak ka na tapos pumunta ka ng ilog, naglaban, naglakad ng malayo. Okay lang sana yung maglakad ng maglakad kasi ganun talaga pag naglilibor, sinasabi ng doktor, kailangan lumakad ka ng lumakad para yung panubigan ng sinasabi, no, puputok. Ngayon, nahirapan kayo. Siguro napasok kayo ng lamig, no, sa katawan nyo. Kaya nahirapan kayo. Mga anak, Korea usog sa baby boy mo. Oh. Naman, dito ka lang nanganak mismo? Sa line in po. Nag-line in ka. O wala ka ng problema ngayon dahil lumabas na. Ang problemahin mo na naman kung paano mo na naman buhayin. Siyempre, pakainin. Breastfeed ka naman, di ba? O, kumusta si mister mo? Ano po ate? Ay, mister mo. Wala siya. Yung tatay niyan, pumunta na dito? Opo. Kailangan ko po siya nung magbayad po sa hospital ate. O, buti nagpakita. Pinapunta ko po si nanay. O, anong sabi niya nung nakita at nanganak? Sila po nag-usap ate. O, anong reaction niya nung hawak-hawak mo si baby boy? Ano po kinabukasan, mga ilang araw po pumunta po siya Sabado. Dito sa iyo. Nakita niya yung baby boy mo. O, anong sabi niya? Natuwa siya? Tumawa naman po kaya lang wala man po sinabi. Tumawa lang siya. O, anong klaseng tawa? Natuwa? Natuwa po. Kasi inawak niya po yung anak niya, tinawak ko po sa kanya. O, bago siya umalis, nag-iwan? Ano po yung panggastos niya po ng bata? Nagbigay naman po siya kahit pa paano. Mga gamit ng bata? Wala siyang dala ng mga gamit ng bata? Wala pa po. Panggastos lang. O, magkano binigay? Ano lang po tayo, 1,000. Tapos pinambayad ko pa po sa mga utang ko po dito na pagbili po namin. Isang? 1,000 po. Akala ko 1,000. 1,000 pala. O, kundi dagdag doon sa panggastos mo. O, sana hindi lang isang pagkakataon na pupunta dito para magbigay ng sustento. Yun nga po ate. Total, kinilala na niya na talagang anak niya, no? At nagpunta pa doon sa ospital, tapos nagpunta dito, naghatid ng sustento at nahawakan pa niya. Sana hindi lang isang beses kilalanin niya. Dapat yung obligasyon, kilalanin niya habang buhay, yung obligasyon niya dito sa anak mo. Kasi kawawa naman, at alam naman niya na marami ka ring mga anak na inaasikaso o pinapakain. Kailangan magiging katuwang siya dyan. Obligasyon niya na tumulong, magbigay ng sustento, lahat ng pangangailangan ng bata hanggat mag-aral, hanggat makatapos. Opo. Oh. Pero yung obligasyon niya sa'yo, na dagdagan yan, wala na. Tanggalin na. Sa bata na lang. Sa bata na lang. Tama na yung nagkamali ka ng isang beses, huwag mo nang dagdagan. Kasi, lalong mahirapan. Lalo kang mahirapan at kawawa ka. Plus, kawawa yung mga bata. Gusto mo ba yung magiging kawawa kayo forever habang buhay kasama ang mga bata? O, hindi tigilan mo na yon. Tama na yon. Palakihin mo na lang yan. Nandyan na yan. Lesson learn na lang. At iwasan na lang yung mga bagay-bagay, ha? O, magiging inspirasyon mo na lang yung mga bata
ibuhos mo na lang yung pagmamahal mo sa mga bata. Huwag na yung sa mga ibang buwilit-buwilit na yan. Okay? O, yan mga kabayan. Nandito tayo. Siyempre, mahirap manganak mga kabayan, no? Lalong-lalo na single parent at ang daming pakainin ni Ate Aiza. Ang hirap po yun. Dahil, kumbaga, salong mo lahat yung problema. Lahat sa'yo, iniisip mo. Bagong panganak mga kabayan, anda si mahirap mabinat. Lalo na sa sitwasyon ni Ate Aiza na napakaliit pa ng mga bata, no? At kailangan pa siya, plus meron pang bagong panganak na baby. Kaya napakahirap yon. Kaya nandito kami Ate Aiza, bukod na gusto namin makita yung baby boy mo, no? Ay, meron din kaming ayuda para sa iyo na kahit paano habang nagpapalakas kayo, no, na meron kayong makain kasi bawal sa inyo ma-stress, bawal mapagod, bawal mag-isip kung ano pang kakainin, bawal magutom, bawal lahat. Kumbaga, magpahinga ka, magpalakas ka para habang buhay mo maalagaan yung mga anak mo, Ate Aiza. Anong usapan nyo ng boylet mo? Hindi ko muna po siya sinachat eh. Hindi kayo nagchat-chat. Noong nandito, hindi mo rin kinakausap. Dinededma mo siya. Kumbaga, pinapunta mo lang siya bilang isang Ama po niya sa ama. Pero yung komunikasyon nyo o ugnayan yung dalawa, pinutol mo na. Ang gusto mo lang mangyari, pupunta siya dito, maghatid ng sustento po sa anak. sustento. Tama yon, ha? Tama. Mura lang naman yung kuna, di ba? Oh, pambili ng luna, pambili ng kuna. Oh, tapos pambili ng masarap na ulam. Magsabaw si nanay mamaya para humigop ka ng sabaw para makabawi. Pag lumakas ka na at nakabawi ka na, punta ka ni boyfriend uli. Joke lang ha. Talagang pupuntahan kita dito sa bunutan kita pag nalaman ko. Ha? Oh, hindi, seriously, focus ka na lang sa mga bata mo, ha? Yun ang the best way na gagawin mo. Kasi wala kang... Okay, so ayan po mga kabayan, nanganak na si Ate Aiza. Buti na lang nagpakita yung kanyang boyfriend, pumunta dito at kahit papaano nagbigay naman din ng 1,000 para dito sa baby boy na anak niya. So sana hindi lang yun. Unang pagkakataon, may pangalawa, may pangatlo o hindi mabilang habang nabubuhay o habang nandyan yung obligasyon, huwag tanggalin dahil habang buhay mo yung obligasyon itong anak mo. Diba? Maawa ka naman din kay Ate Aiza. Nakita mo naman marami siyang anak, no? At single parent. So itong kahit man lang dito ka tumulong sa anak mo na maibsan yung iniisip ni Ate Aiza, ayos na yon kasi ito lang naman yung obligasyon mo. Baka meron ka naman ding extra, why not? Pwede, isama mo itong mga bata. Total, minahal mo naman din si Ate Aiza. Siyempre, pag minahal mo, kaya nga nagkaroon kayo ng baby, mahalin mo na rin yung anak ni Ate Aiza. So ganun yun. Okay, Ate Aiza? Oh, anong masasabi mo sa mga sponsors natin na patuloy pa rin sa pag mamahal sa inyo, pag-alalay? Maraming salamat po sa inyong tulong po sa binigyan niyo pong tulong na to. Maraming salamat po. Malaking bagay na po sa mga anak ko po. Buti po dumating po kayo, talagang ulog po kayo ng biyaya kayo. Last din kay Ate Lori, maraming salamat po sa inyong lahat po. Kasi po, ulog po talaga kayo ng langit kasi naibsan po yung mga problema ko po. At maraming salamat po sa inyo. Sana po wala akong sawang tumulong sa amin kung mahirap. Maraming salamat po. Okay, mensahe mo Ate Aiza sa boyfriend mo. Sa dati mo, sa ex mo, mensahe mo sa ex mo. Ama nitong bata, importante yon. Para lang sa bata. Hindi na kita babanggitin ng pangalan para sa proteksyon mo na rin kasi alam ko naman na yung sitwasyon mo. Sana yung suporta mo sa anak mo ituloy-tuloy mo kasi hindi ko rin kayang yung anak mo kahit nakukunin mo pa siya, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Sa akin at sa akin pa rin siya. Ang inihingi ko lang sa'yo sustento kada linggo ng anak mo.
Kung wala kang tiwala dun sa bibigay mong pera, pagkain na lang namin at saka gamit ng anak mo ng pangangailangan niya, yun na lang. Ayun, tama. Mag-second emotion ako doon sa sinasabi ni Ate Si. Tama yung sinabi niya, no? Kung hindi lang to para sa naging ex ni Ate Aisa, para to sa lahat na may ganitong kaso. Kung may duda tayo sa pagsustento, hindi na talaga natin maalis yan. Normal lang yun kung may duda tayo kasi talagang meron naman talagang nangyayari pagdating sa bigay na sustento na imbes mapupunta doon sa dapat sa bata pero hindi napupunta, no, sa ibang So ngayon, tama yung sinabi ni Ate Aisa na kung magbigay kayo, kung ayaw nang magbigay ng cash, pwede po yun. Kung ano yung kailangan ng bata, yun ang bilhin nyo at dalhin nyo dito. Tama po yon. Kaya agree ako doon sa sinasabi ni Ate Aisa. Kasi tulad na, kaya nasabi siguro ni Ate Aisa yon, kasi tulad nito ay may mga anak siya. Baka mamaya sabihin na lalaki, kasi merong ganon. Baka mamaya kasi sabihin na lalaki, oh, kabibigay ko lang ng sustentuan. Baka yung sustento ko doon para sa anak ko napunta doon sa mga anak, ibang anak ni Ate Aisa. O baka sabihin ganon, magreklamo. Pwede naman din yun, naisipin niya yun kasi kasama nga naman dito sa loob ng bahay. Pero, para maiwasan yung kakahaka at para maiwasan yung ganong iniisip, mas maganda na kung in kind, kung ano na lang yung kailangan ni Ate Aisa para ito sa bata, halimbawa diaper, gatas, vitamins, gamot, etc. etc. Pwede yon, hindi na lang cash. Bilhin na lang yung needs ng bata. Agree kayo? Tama yung sinabi nyo? Okay, so yun lang yun. Ganun lang kasimple. Okay, Ate Aisa, good luck at palakihin mo na yung mga bata. No, ilang araw na siya? Isang linggo po kami ngayon natin. Ha? Isang linggo ngayon po. Isang linggo, 1 week na siya. Nandito din. Saka ang bait pa rin ni Ate Aisa kasi sabi niya, hindi ko na babanggitin yung pangalan mo dahil sa protection mo. Baka mamaya may sabit din yun, hindi natin alam. No? Saka na lang niya babanggitin, mapipilitan siya banggitin pag yung hindi na naghatid ng sustento. Mayari siya. Oh, hindi lang talaga babanggitin. Talaga sa husgado na pupunta sa Aisa. Joke lang yun. May mga hapon kasi ate kaya hindi ko siya binanggit. Ha? May mga hapon. Kami maghabol. Kaya nga sabi ko kanina, baka meron ding sabit. Kaya ganun. Okay, sige. Ate Asa, bye-bye ha. Bye-bye. Salamat po.